Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, utos ng Korte. Garcia nagmamatigas sa ayaw sumunod. Nako po. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito mga kababayan, nako po, iisang gobyerno mga kababayan pero magkaiba ng pahayag na ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. no? Ulitin nga natin, parang nakakahiya, no? Ito. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bago matapos ang termino niya bilang Pangulo sa 2028, magiging operational muna ang subway sa Pilipinas. Pero binalikan ng mga netizen ang naging pahayag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na baka sa 2032 pa ang operasyon nito sa isang panayam. Grabe. O ito po ang kanilang magkaibang pahayag. Ayon po kay President Bongbong Marcos Jr., bago po ako matapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin dati, makikita lang natin sa sinihan. Pero meron na po tayo dito sa Pilipinas. Nako, wala pa po Wala pa po tayo dito sa Pilipinas kasi hindi pa naman gawa. Okay? Meron pero hindi pa naman tapos, di ba? Saka na ninyong sabihin na meron kapag nandyan na talaga, no, yung nasasakyan na talaga mga kababayan. So mag-iisang gobyerno, kaya nga sabi ko, no, iisa pong gobyerno pero magkaiba ang kanilang statement patungkol po dito sa subway na ito. Sabi naman po ni DOTR Secretary Vince Dizon, eto po, napakarami pong delays. Mukhang mahihirapan tayo na matapos yung subway ng 2028. Mukhang malabo po yan. Pipilitin natin pero mas swerte na po kung isang istasyon tayo. Ayoko namang magsasabi at magbibitaw ng pangako na alam ko naman na mapapako lang. Nako po. Mapapako daw. Sa tingin ko, partial operation by 2032, pwede, mga kababayan. Nako po. Bakit ganun naman? Bakit naman nagbibitaw ang ating Pangulo, no, na mga pangako na hindi, or alam naman nila na mapapako lang? Dahil ba election ngayon? Kaya ganyan ang mga statement ninyo, di ba? Dapat coordinated po kayo. Hindi ba kayo nag-uusap ni DOTR Secretary Vince Dizon bago po ninyo bitawan ang mga salitang ito? Nasa at the end of your term, operational na po ang tren na ito, subway, mga kababayan, no? Hindi po ba kayo nahihiya dito sa sinasabi ni DOTR Secretary na ayoko naman magsasabi at magbibitaw ng pangako na alam ko naman na mapapakulang? Hirap sa gobyernong to, mga kababayan. There is no coordination, di ba? Wala. Hindi ko lang alam, baka nag-usap sila tapos gusto lang talagang magyabang ng presidente, di ba? Ano bang matatawag natin dyan, di ba? Ito ba ay matatawag natin panloloko? Ang hindi ba pagtupad sa pangako or alam mong hindi talaga matutupad ang pangako ay isa bang panloloko, mga kababayan? Kayo na lang po ang mag-komento, magbigay ng reaction dyan, okay? Ito pa.
Pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, ito. Ito naman si Comelec Chairman George Garcia. Ayan o. Ito po ang kanyang naging pahayag nung kahapon po ito. Sabi niya hinggil sa 2025 midterm election. Ito po ang sabi ni Garcia. Nag-request na rin po ang inyong Commission on Elections sa ating kagalang-galang na Pangulo. O kagalang-galang na Pangulo. Ulitin natin. Kagalang-galang na Pangulo. Noong isang linggo lamang na sana ay ideklarang holiday ang May 12 para naman po mabigyan ng pagkakataon ang sambayanang Pilipino, ang mga botante natin na makaboto kahit na iisipin nila na hindi na makapasok sa araw na iyon. Total naman, declared holiday po siya. Kaya nga di ba? Declared holiday naman talaga ang Ha? Hindi ba? Correct me if I'm wrong mga kababayan. Di ba declared holiday ang eleksyon? Kasi ito rin marami pong nabasang komento patungkol dito mga kababayan. Whether or not holiday, may trabaho talaga Yung iba, salitan lang yan di ba? O ikaw muna, bumoto ka muna after mo, ako na muna, ako naman. Kasi na-experience ko yan mga kababayan, no? Salitan lang kami, then ako muna, bumoto ko, tapos pagkatapos ko, balik agad trabaho, then siya naman po, bumoto rin siya. Ganun lang. Whether it's not or it is holiday, wala naman pinagkaiba, mga kababayan. At saka holiday, I think holiday talaga to Bakit kailangan pang ideklara? Bakit kailangan ideklarang holiday ang May 12? Pag election naman, holiday naman talaga yan. Sabi ng ating mga kababayan, mukhang natutulog or bangag pa rin itong si kagigising lang ba ni sa bagay, tingnan nyo, mukhang bagong gising po si George Garcia dito. Marami po nating mga kababayan na nag-react patungkol po dito sa holiday ng May 12 na sinasabi ni Garcia sapagkat wala namang pinagkay. Anyway, gusto ko lang i-share mga karibo natin para at least alam ninyo kung anong sinasabi ng Comelec, no? Sa bagay, no? Kailangan lang kasi ma-mention. I think ito, personal opinion, I think kailangan lang ma-mention dito yung kagalang-galang na Pangulo, mga kababayan. Yun talaga yung pino-point out dito. Diba? Yung pino-point out talaga dito ni Garcia, not the May 12 election, but the kagalang-galang na Pangulo. Yun, no? Alright. Paano pong inyong opinion dyan? Eto pa. PBBM. Git ni PBBM. Pag nanalo, eto. Yan, si PBBM. Sabi po ni PBBM, muling nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa pagkakaisa umanong iboto ang kanyang mga pambatong senador mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa nalalapit na halalang 2025. Bakit kaya? Ito po ang rason, mga kababayan. Giit ni PBBM, pag nanalo ibang kandidato, haharangin gusto gawin ng administrasyon. Malamang. Diba? Yun po ang gusto ng taong bayan. Kaya nga iboboto nila ang PDP laban, no? Ang Duterte plus 2, diba? Kasi haharangin talaga ang mga ginagawa ninyong ano ba ginagawa niyo? Hindi rin namin masabi kung may ginagawa ba kayo. Anyway, tingnan na lang po natin, wala naman kayong ginagawa sa illegal drugs, diba? Wala naman. Ano pa ba? Sa corruption, wala naman kayong war on corruption, di ba? Smugglers, wala rin naman. Ano pa ba? Mukhang wala naman Wala naman kayong ginagawa. Yun ay sa akin lang pananaw. Meron naman siguro silang ginagawa but not appreciable, no? Hindi mo ma-appreciate yung ginagawa nila. Bakit? Benta ng gold, di ba? Kukunin yung pera sa PhilHealth, magtataas ng tax sa mga freelancer, di ba? Nako po, marami po ang alam nyo ba? hindi namin alam. Marami na po kayo ng mga freelancer, mga kababayan. Kaya sigurado, boboto po yan sa Duterte para hindi po matuloy ang gusto nyong tax, no?
Bubuwisan pa mga freelancer, mga kababayan. Alright, ano po ang inyong opinion dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin. Eto talaga no? Nung una pa lang, duda na talaga ako doon sa sinasabi ni Remulla na may surprise dito sa, di ba? Sabi na, maso-surprise kayo kung sino ang nasa likod. Ha? Dito po sa kidnapping, no? Kay Anson Key. Ransom case yan mga kababayan. Ito ang hindi na tayo masusurprise kung baga. Pogo link, no? Lead one Wang sa casino junket tag in Anson Key ransom case. Nako po. Pag sinabi mong Pogo, isa lang po talaga ang gusto nilang mangyari diyan, no? Bakit si Attorney Harry Roque lang naman ang gusto nilang sisihin diyan. And maybe former President Duterte, mga kababayan. No? Pag Pogo kasi pinag-uusapan, papasok si Harry Roque, then sasabihin na tauhan ni Duterte, o Duterte pa rin ang sisi dito. Sa katapos-tapusan talaga ng kasong ito, mga kababayan, Duterte pa rin ang sisisihin nila. Ang gagaling, ano? Pogo talaga ang link, mga kababayan, no? Walang iba. Wala silang ibang makita kundi Pogo. Why? Kasi ang Pogo, no, idinikit na po nila sa pangalang Duterte ang Pogo, mga kababayan, no. Although it's not directly, it is indirectly, mga kababayan, but still, Duterte pa rin ang katapusan nito. Antayin lang natin. So, wag tayong mag-expect something, no. Pero parang ganun ang lumalabas eh. Ano sa palagay niyo po, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Mga kumakain sa isang Japanese resto sa Makati. Hinold up ng dalawang lalaki na armado ng baril. Naku po. Anong ginagawa ng ating mga kapulisan? I'm not blaming them, but panahon po ngayon ng eleksyon and we have the so-called gun ban, mga kababayan. Pero bakit ito nakalusot? May mga nagdadala pa pala ng baril at nanohold up sa panahon ng kampanya. Or panahon ng eleksyon, mga kababayan, no? Election period, kung baga. Di ba? What the? Tapos sasabihin ninyo, the crimes is lowering, di ba? The crime rate is very low na. Where in the world that crime is low? Is low. Low pala, mababa. Low batas yun eh. Okay? That crime is low. And this is what is happening. May pang-hold up sa isang resto bar, mga kababayan. Hindi ba kayo nahihiya? Kinikilabutan, mga kababayan? Ay, nako, panahon po ngayon ng period ng eleksyon, but still, meron po tayong nababalitaan ng mga ganito, mga kababayan, mga armado, di ba? Pero meron po tayong tinatawag na gun ban. Kayo na lang po ang bahala dyan. Ano po ang inyong opinion? At eto pa. Talagang kinukuha po ang inyong mga opinion, mga kababayan. Mula po ito sa News 5, 8 hours ago. Ano ang opinion mo sa mandatory drug test sa PUV drivers? Kung ako ang tatanong dito, mga kababayan, I do not disagree. No? I do not disagree. Talagang pabor na pabor tayo dito sa mandatory drug test na ito, mga kababayan. Pero, may pero po ako. Kailangan pangunahan ng Pangulo, di ba? Pangunahan niya ng presidente. Kasi, sabi ko nga nung last vlog natin, hindi po nagkakaiba ang trabaho ng mga drivers sa trabaho ng ating Pangulo. Ang trabaho po ng mga drivers ay siguraduhin, di ba? Na makakarating or maging safe yung kanyang mga pasahero. At ang trabaho naman po ng ating Pangulo, driver yan, mga driver po siya, di ba? Ang Pangulo po ay driver din ng ating bansa. Kaya kailangan niya siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Kaya parehas po silang dapat pa-drug test, mga kababayan. Di ba? Like, ito, example ko na bilang isang role model ng ating bansa. Nung panahon kasi ng pandemic,
Ito kwento lang natin ha. Wala pong nagpapa-inject ng mga vaccine, 'di ba? Kasi nga po hindi pa nasusubukan, 'di ba? Yung ibang vaccine. Kaya nga po si former President Duterte nag-live po sila, no? Nagpaturok po siya ng vaccine, mga kababayan, live. Para makita po ng lahat ng taong bayan that even the president nagpabakuna, no? Ganun na din na po itong drug test na ito, no? O ganun din po ang drug test na ito, mga kababayan. Kailangan po pangunahan ng ating Pangulo to make sure, no? To make sure na itong mga hinayutak ng mga drivers na ito, not only drivers but all employees, mapa sa gobyerno man o pribado, magpa-drug test, di ba? Pangunahan po ng Pangulo. Yun lang naman po mga karubin natin para gumalaw-galaw naman. Gumalaw-galaw, di ba? Kasi kapag hindi gumalaw, talagang wala. Baka, well, anyway. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Patungkol po ito kay Gwin Garcia. Talagang nagmamatigas si Governor Gwin Garcia at ayaw talagang sundin ang utos ng ombudsman at ng korte. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. At bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Governor Garcia ng Cebu, hindi raw po bababa sa pwesto. No? Governor Garcia, hindi raw po bababa sa pwesto. Alam po ninyo, ito po ay pagpapasya ng korte ng Pilipinas. Ombudsman po, korte po yan. Dinesignate pong korte yan. Para lang po yan saan? No? Sa mga government employees, government officials. Yan po ang korte, exclusive para po sa mga government officials. Nagpasya po, suspendido 6 months. Sino po ang magpapatupad niyan? Na sinuspindi ka? DILG. Kapulisan po. Pulis po. Calling, General Torre. Ano po ang pahayag ni si Gwen Garcia po? Alam po natin na ito po ay kaalyado ni Pangulong Marcos. Ngayon po, pagkalaban po ni Pangulong Marcos, ang bibilis po ng pagkilos, di po ba? Korte na po to. No? Korte po yung ombudsman. Sabi po ng korte, suspendido 6 months. Sabi po ni Gwen Garcia, gobernador, hindi ako bababa. O ngayon po natin makikita kung totoo po yung sinasabi ng PNP na sila po ay walang politika. Utos po ng korte to. Ang tanong, kung ayaw bumaba, sino po magpapatupad niya? Sino po magpapababa sa kanya? Ang magpapababa po sa kanya, kung ayaw niyang bumaba, police through DILG. May kautusan eh. Ang tanong po, gagawin ba yan kung kaalyado? Kasi kung gagawin po yan ni Torre o ni Marbil, kung sino man yung utusan niya, pwede po tayong bumilib. Bilib lang, ito lang pangyayari na to. Kasi po, kailan pa in-order yan? Kahapon? Hanggang ngayon, wala pong aksyon Hanggang ngayon, wala pa rin po. Order na po yan. Hindi naman po umaalis si Gwen Garcia. Sabi niya nga, hindi siya bababa sa pwesto. At ang sabi pa, susulatan niya. Susulatan niya si John B. Cremulya, ang DILG Secretary. Titignan po natin. Wala po tayong, ano ba pwedeng reaction natin dyan? Mayroong binaba ang korte, ombudsman. Korte po yung ombudsman. Sabi, suspended. Ang magpapatupad po niyan, DILG. Kaso susulat daw po si Gwen Garcia sa DILG. Kung gaano kayo kabilis kay Tatay Digong sana, bakit parang hindi kayo nagmamadali ngayon? Kahapon pa ba in-order yan? Alam po, kahapon pa yan. Titignan po natin ang magiging aksyon ni John B. Cremulya. Kasi ang bilis niyong umaksyon kay Tatay Digong. Ang bilis niyong umaksyon kahit walang local court na nagpasya na isosurrender si Tatay Digong sa korte ng ibang bansa. Ang bilis ninyo, di ba? Ito po. So yan mga kababayan, hindi lang po kay Tatay Digong maging doon po sa KOJC Kingdom at napakabilis po nila. Yung spy na Chinese, no? Sinasabi lang spy na Chinese. Ngayon yung balita na sinabi lang, mayroon pong spy na Chinese na nag-interfered sa 2025 national election.
yan, election. Then, pag kinabukasan or 2 days lang yata or 1 day lang, huli agad yung Chinese, mga kababayan. Ang bilis, di ba? Tapos yung yung kidnapping ni Anson Key, di ba? Balita ngayon, beto, nagurugor yung Chinese at saka yung driver. Ilang araw lang din, huli na agad. Huli na yung yung mga kidnapper, di umano, mga kababayan. Napakabilis po ninyo. And you are linking it to Pogo, mga karibin natin, di ba? Ang bilis-bilis. Pero ngayon, may utos na po ang korte, ombudsman, mga kababayan. Bakit ayaw pa rin sundin ni Governor Garcia at ayaw din gumalaw ng DILG to make sure na i-implement yung suspension na 6 months ni Garcia? So, you know the drill, mga kababayan, di ba? You know the drill. Isang batingting lang, no? Wala na ang lahat, no, mga kababayan. So, mapapahay nako na lang tayo dito, mga karibin natin. At anyway, sana sundin pa rin nilang batas kahit sila po ang batas, di ba? Parang ganun nangyayari, di ba? They are the law. Sila po ang batas, pero hindi sila sumusunod sa batas, mga kababayan. Alright. Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga kababayan? I-comment nyo lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.